issue po ng escort service dyan sa NAIA na hindi pa rin po mamatay-matay. Pag-usapan natin, kasama po natin ang spokesperson ng Bureau of Immigration, Ma'am Dana Sandoval. Good morning po, Ma'am Dana. Good morning. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Dana. Siguro paliwanag muna natin para sa mga kapatid nating nakatutok ngayon. Ano po ba itong escort service na nangyayari dyan sa NAIA? Yes, doon po sa report na natanggap natin, meron umano na mga tiwali na mga empleyado natin na maaari pong nag-escort, meaning pinapadaan po ang isang passenger nang wala pong proper immigration assessment. Kumbaga, diretso na po sila. Yes. Oo. Problematic documents. Ito po ba yung halimbawa may mga court order na pero nakakalabas pa rin ng bansa? It could be po. It could be ganyan. It could be po may ibang derogatory record and something similar po. So yun po yung mga ilan sa mga posibilidad po na nakuha natin from the Department of Justice. Mas paiigtingin nyo po itong pagsugpo nga dito sa escort service. Pero ngayong taon lang, halimbawa, Ma'am Dana, meron po ba kayong nahuli mismo sa akto na mga immigration officers na nagpo-provide nga po ng ganitong serbisyo sa mga... Yes. Actually, more than 100 na po yung mga cases na na-file natin before the Department of Justice for various violations po. Kasama po yung mga ganito pong mga kalokohan. There are also another 72 other pending cases po before our Board of Discipline. So after the preliminary investigation of our Board of Discipline, we elevate din yan dun sa Department of Justice for resolution. Ito po mga kaso, yung total ng kaso na binanggit nyo, for this year lang po ba yan o kasama po yung previous na mga taon? For this administration po, so starting po nung nagsimula si Commissioner Tansico. Okay, so tama po ba mga last year po ito nagsimula? Kasama? Late last year, yes. Late last year. So, ito pong mga 73 employees na nakatanggap na ng desisyon, gaano katagal, ma'am, bago madesisyonan itong mga kaso nila? It would depend po kasi on the case, halo-halo po ito. But the Department of Justice kasi is the agency that gives the final decision po on administrative cases against employees. So ito po ba mas dumami kumpara nung mga nakaraang taon? Siguro po masasabi natin na mas mahigpit po ngayon, primarily because meron pong one-strike policy si Commissioner Tansico. So any report na marinig niya about employees that might be doing illegal activities, hindi sumusunod sa mga polisiya natin, inaalis na po yan agad sa front lines and nagko-conduct na po ng investigation. Kapag may nakita po na reason for the office to file a case against that person, then dinidiretso po yan sa Department of Justice para masampahan po ng administrative case. Oo, medyo curious lang ako, ma'am, no, kung paano setup nila. Kasi siguradong hindi lang isang tao ang sangkot dito pagka nagkakaroon ng mga escort service. May contact sila sa Bureau of Immigration. Tapos magkano daw po ang bayaran at paano yung sistema? Siguro po it might be too early for us to give details po dun sa operations nila. Pero sa mga nakikita po natin or nakukuha nating information, hindi naman po ito on a massive scale like dun sa mga previous na mga issues po kung saan nasangkot po ang Bureau of Immigration. Ito po ay mga individual cases po na mga gumagawa ng kalokohan, and nahuli po natin ito through their records, through our CCTVs. Kaya po we see that it's important then yung tech natin na mapaigting po para mas mahuli pa natin yung mga ganito. And it will serve as a deterrent, itong mga kaso po na to, dun sa mga iba po na mag-iisip na sumali po sa mga ganitong kalokohan. So parang ang sistema, ma'am, ang nangyayari, beforehand, alam na kung sino yung e-escortan na tao, hindi naman po sila basta-basta makakadaan kasi nga may immigration. So even dun sa mga nakaupo or yung nagpapadaan, may kasabwat din sila? That's a possibility po. We have also in the past po uncovered other agencies po or other entities po that abuse po yung mga paligid, halimbawa yung mga entrance po ng mga employees, which we are thankful naman po to the MIA na hinigpitan na po nila. Meron din po mga airline employees that have been arrested for facilitating. So sa atin po ang focus talaga natin is yung immigration personnel
since yun po ang saklaw natin. But if we are able to uncover something bigger or related to other halimbawa entities, we forward it po to the Department of Justice. Nabanggit naman po ng ating butihing Secretary of Justice na a-assign niya po ang NBI para mas maimbestigahan po ito, lalo po kung may mga galamay on the outside. Nabanggit nyo nga po no, yung mga airline employees din kasama. Various airline companies po ito, hindi lang isa. That's a possibility po because in the past po, naging problema po natin yan. There were some that abused their passes doon po sa loob ng paliparan. Nabanggit ni Ma'am Dana, no? Ma'am Dana, good morning po yung airline yung passes. So, Ma'am, mga mawalang galang lang, Ma'am Dana, ilang taon na po kayo, Ma'am, sa BI? 16 years po. Yan. Going 17, I think. Yun, so malapit na kayo mag 20 years dyan, Ma'am. Ito hong isyong ito ng escort service, napakatagal ng issue dyan sa NAIA, no? As you remember. At dito ho kasi sa NAIA, binibigyan ng pribilehiyo ang ilang mga individual o personalidad na magkaroon sila ng mga pass. No? May mga sasalubungin. If you are very particular, pag dumarating ka galing sa abroad, meron niya, may mga ID, may inaabangan ng mga tao, no, para parang alalayan sa pagdaan sa immigration all the way sa pag-exit niya sa airport, no? Pinapayagan po naman po ito, di ba, ng gobyerno, no? Yes po, meron po talagang airport assist through the MIA po na legally po that co-conducts niyan. Yun pong mga VIPs na dumadating. They request assistance po from MIA. Okay, sige. So ito'y pinapayagan, Chacha, VIP escort. No? Pinapayagan po ito under the regulation po ng MIAA at ng BI. Tama ano po? Okay. Tama po. Sige. So, sino po ang pinapayagan na magkaroon ng VIP escort na ito? Anong mga individual? Sinong mga tao? Siguro po I am unable to determine the metrics of that because this is under the MIA po. But usually po kapag ito po ay mga special guests po o kaya po mga artists or mga siguro people that require added security. They request for VIP assistance po, parang meet and assist po ito actually. Okay. Dumadaan pa rin po sila sa regular immigration inspection. Pero pagdating po doon, may nag-a-assist sa kanila, may nagbibigay po ng flowers and stuff like that po. And yung iba ho naman talaga, klarong-klaro na escort service. I mean, legal sila na escort considering na pagdating nila, pag doon pa lang sa eroplano, pagdaan mo sa tube, meron na mga pangalan doon na nakapaskil o kaya naman mga tao mismo na nagkilala na yung sasalubungin at hihingiin yung passport at sila ang magpa-facilitate na sa pagdaan ng immigration. Kasama po dito, di ho ba yung mga sinasabing mga VIP, mga mayayaman, yung may mga koneksyon, may mga contact dyan sa airport, mga media, mismo, mga media man, binibigyan din dyan ng pribilehiyo sa mga sasalubungin nila. At meron din dyan mga congressional staff, di ba? Mga congressman, mga senador, no? Mga VIPs. Di ba? Yan po ang kalakaran. Ano po? May mga diplomat din po yung mga binibigyan po natin ng special assistance. We have special lanes po for that. Yun, opo. Para maiklaro natin to, na meron naman talagang quote-unquote legal escort service. Di ba, Ma'am? Dana, Siguro po yung terminology of escort service might be, siguro it might not refer to the positive one since this is legal. But yes, parang ganun po. Parang ganun din po yung lumalabas. Kumbaga legal assistance na lang. Yes, yeah. Yes. Okay, I think that would be the appropriate. better Okay. term. Yes. Sige, so meron. So ma'am, dito po, nag-iimbentaryo ba kayo doon sa mga binibigyan nyo ng pribilehiyong ito? Sa mga taong binibigyan nyo ng pribilehiyo? Kasi minsan meron talagang nagpapaalam, may sasalubungin, inutusan ni ganito, salubungin. And yung pribilehiyong yun, ginagamit siguro paminsan-minsan. Pero kapag madalas na ang pribilehiyo, ginagamit. At yung mga sinasalubong po, mga monosyllabic ang mga pangalan, meron ba kayong ginagawang inventaryo para lang ho natin ma-check? Baka naman inaabuso itong pribilehiyong ito.
Kung sa airport assist po, it's the MIA po that conducts inventory of that. Actually, may nakuha po tayo na information that siguro, hindi ko lang siguro madetalye, but requires us to check further itong mga individual na ito na meron po mga passes. So makikipag-coordinate din po kami with the MIA dito po sa mga individual na may mga other passes po sa ating paliparan para makita po natin kung meron pong mga umaabuso sa kanila pong mga pass. Opo, pati mga pulis dyan, di ba, yung ABSECOM, either palabas ng Pilipinas o parating ng Pilipinas. Pati ho sila, di ba, meron din mga pass na binibigay? Yes, they do po. Meron po silang mga pass. Yung nga po, so kasi nga ako'y nagtataka din ma'am dito nga sa balita, although ito nanggaling na mismo sa kalihim ng DOJ, sinasabi niya, ano ito, meron na naman nangyayaring escort service dito, 150 raw ang bigayan dito, 1,000 ang bigayan dito. So, ito nga po, no, kayo po ma'am, matagal na po kayo sa BI, bakit itong pinag-uusapan natin na inventaryo ng mga binibigyan ng pass, bakit sabi ho ninyo, aalamin ninyo, hindi ho ba, hindi ba mabibigyan to ng permanenteng solusyon na po kaya, ma'am? Well, I think, Manong Ted, we're going there. Yung solution dito kasi nakita natin talagang dumadami yung mga kinakasuhan natin. As compared in the past, I don't think nahuhuli itong mga ganito or nakakasuhan itong mga ganito. Ngayon po talagang hinuhuli natin at iniisa-isa natin. The management move ni Commissioner Tansinko is really to automate things, lagyan po ng technologies para mag-serve as an added layer. So, yung body cams po natin, una, doon po sa by the end of the year po for our secondary inspectors. Meron din po tayong advanced information system po, yung APs po natin, Advanced Passenger Information System. So, yung may mga derogatory record po, bago pa man makarating, alam na natin na may derogatory record sila. So, hindi na po iigi na may mag-a-assist or mag-escort lamang sa kanila. Kasi nasa check-in counter pa lang po sila sa bansang pinanggalingan nila. Alam na po natin na parating sila. Opo. Sige ma'am, so wala ba sa plano ninyo ng kasalukuyan pong bagong pamunuan sa BI na limitahan na po itong pagbibigay po ng mga pass sa mga individual? Kasi for example, kung mga mga dignitaries o kaya mga superstar sa larangan po ng yung mga superstar, mga Korean mga ganon, kinakailangan talaga for crowd control, etc. 'Di ba? Na para malimitahan din po yung abuso dito kasi kung binibigyan ng isang police o kaya taga-media o kaya taga-immigration mismo na mag-escort nitong mga VIPs na ito, kung politiko for example, ba't niyo siya hayaan pumila gaya natin? Diba? Ba't kinakailangan ng VIP treatment dito sa mga taong ito? Yun po lamang siguro. Wala ba kayong medyo pag-aaral para malimitahan po ang binibigyan ng VIP treatment? Yes, Manong Ted. Siguro po for the issuance ng pass, it's really the airport authorities po na makakapag-issue nito. Pero siguro, I think, meron naman kaming mga regular meetings with them to raise this concern. And I think siguro magandang maaral na rin to kung sino lang talaga yung dapat mabibigyan ng pass at kung hanggang saang mga areas lamang. Because of the issues na nakikita natin and yung mga cases po na na-encounter natin. Oo nga po. Sige po ma'am. Yung na-involved sa Pastillas scam na nagkaroon po ng plea bargaining agreement with the ombudsman, ito hong si Aslia Maruhom, na pinayagan po na magmulta na lamang sa kanyang kaso. Ano ho ang kanyang status ngayon sa Bureau of Immigration? I would have to verify po with our administrative division. But from what I know po, hindi pa po siya nagre-report muli sa ating opisina. Opo, pero hindi pa po siya, because of this controversial case ng umano nga ay pakakasangkot sa Pastillas scam, hindi pa siya tinatanggal ng immigration bilang empleyado po ninyo? We follow po kung ano po yung
decision ng Department of Justice and ng mga korte po natin. So kung sa kanya po ay ang decision ng Department of Justice doon sa administrative case niya ay matanggal po, we follow that po. But if there is a reversal of that, we also follow that because it's the Department of Justice po that gives sanctions, punitive sanctions po sa mga employees natin. Opo. Sa mga na-involve po sa Pastillas scam, ma'am, meron na ho ba mga nakabalik? So far po, wala pa po tayong nakakabalik. As per record po na nagre-report dun sa list po na yon. Kasi I think there is 1 or 2 po na na-dismiss ang kanilang kaso. Na-dismiss ang kanilang kaso in favor of them, yes. no? Yes po, but the rest po have been dismissed from service. Opo, sige po. So, Ma'am Dana, salamat po sa ating ugnayan na ito para lang humaintindihan natin din, no? Ang tugon ng Immigration Bureau, particular po dito po sa binabanggit nga mismo ng Secretary of Justice na mukhang eto na naman, no? Yung mga blacklisted persons nakaka-travel out or in dahil po dito sa escort service na ito po, Ma'am Dana. Yes po. Salamat po, Manong Ted, DJ Chacha. Good morning po. Thank you, ma'am. Sa uulitin po, marami pong salamat sa inyo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.